Pabili po. 50 po. Yung hindi tostado. 50 pesos. Umabas ka na naman. Uy, uy. Kaya mo yan. Dito tayong pagkain ng aso tsaka pusa. Konti lang muna kasi live pa. Naubos, wala pang sahod. Ngayon muna akong pera kay misis. Ay, bukas na ba? Bukas na pala, pwede na pala akong bumili. Pero bibili muna tayo ng pagkain ko na chicken, ganun, chicken breast. Tsaka tatry natin yung cream dory. Meron ako nakikita doon eh. Tignan natin kung okay yung protein. Naggawa tayo ng video natin ng grocery. Paano mag-grocery pag naka-naked bike. Share ko lang sana kung paano. Kaso yung video natin, yung kalahati, okay, nakatapat yung camera doon. Yung yung tapos na mag-grocery, nakatapat naman sa ilong natin, sayang. Ang ano lang naman doon, gusto ko lang may pakita kung ano yun. Kung ilan yung kaya ng motor natin, kung magkano, gaano karami, paano kinakarga. Sayang. Kasi dati yung dalawang, hindi naman punong-puno, pero yung dalawang, yung eco bag ng grocery, dalawang ganon, kasya dito. Kailangan mo lang tanggalin sa eco bag. Kailangan mo isa lansan. Stig, may signal light din. Stig. Sana wag muna mulan. Pagpasok lang ng estudyante natin, tsaka pag-uwi natin. Hindi din mo yun. Nakaligo ko lang eh. Pag naulanan tayo, kailangan natin maligo ulit. Nga pala kay sir na nagtatanong sa bag, hindi ko pa napakita eh. Pero gusto ko kasi baklasin ko para makita mo kung paano kinabit talaga. Okay, nag-grocery na tayo. So, pagkain naman ng aso. Ganito sana yung bala ko noon. So, kailangan siguraduhin ko saan nakatapat yung camera. Visit yan. Pero kasi konti lang yung ngayon. Isang paper bag lang. Hindi eco bag pala. So, may dala pang akong mga ano. Hindi ko na tanggal kasi wala naman akong balak talaga mag-grocery. Ito, yung mga protein natin. Bumili akong cream dory. Tatry natin yan. Tapos ito, malaking bagay yan sa diet natin, yung Coke Zero. Tapos itong mga ano nila misis, Richie. Ito yung tuna natin. Konti lang yung ngayon na. Ito hindi ko alam kung paano kakasya. Naparami. Hindi na ako nagdala ng ano, eco bag eh. Kasi bala ko chicken lang bibiling ko, tsaka cream dory. Yan. So ito, may laman pa itong mga kapote natin. Tsaka kung ano-ano nandyan. Hindi lang tinatanggal. Bibili pa tayo ng pagkain ng aso. Yun, ganun sana yung shot natin. Pero madami yun. Yung 6,000 yung nakaraan. Yun kasi yung limit natin. Depende sa items ha. Pero 6,000 kasya pa yan dito sa motor natin. Kahit dalawang ganun, dalawang eco bag. Punta
tayo nakapaglinis sa motor, pero yaman mo na. Naglinis naman tayo last weekend pala. Basahin sa kumulan ba? Grocery tayo. Buti lang may dual visor. Ito na tayo doon. Ayan, so ano mabili natin? Coke Zero, Cream Dory, chicken breast. Pero hindi filet na natin chicken breast eh. May balat, ganun. Baka nga may buto pa ng konti. Tapos ground beef lean, 90% nakalagay, pero parang wala akong tiwala dun. Pero kina-compare ko siya sa normal. Magkaiba nga yung kulay, sa may pagkakaiba nga. Pero hindi ako sure kung 90% talaga yun. Bumili rin tayo ng cheese tsaka wheat bread. Well, actually dapat nga kahit anong tinapay, kahit hindi na wheat bread, pero para kunyari healthy. Tsaka maliit lang yung maliit, para ano. Tsaka syempre Coke Zero. Yung Coke Zero na yan, malaking bagay sa ano natin yung diet. Kasi ano siya, stevia ba yan? Hindi ko alam kung anong ginamit na pampatamis eh, pero 0 calories siya. Galing nga yan, research ko yung stevia. Nabilib ako eh. Ano pa rin siya, in-extract pa rin siya sa sugar, parang essence. So yung kaya matamis siya. Sobrang tamis siyang totoosin kung kumpara mo sa normal na sugar. Pero para nila, meron silang ina-attach na chemical doon sa sugar na yon, yung essence na yon. Para hindi ko alam kung chlorine, hindi ako sure basta ano na siya, molecular level na may ina-attach sila na chlorine. So pag kinain mo siya, matamis siya, di ba? Pero pag nasa tiyan mo na siya, since binago nila yung structure nun, hindi siya mapoprocess ng katawan mo as sugar. Ang galing. Yun yung ginagamit ng mga yung hindi ko lang alam kung gano'n sa iba, pero malamang gano'n din yun sa mga equal, mga gano'n, yung mga ibang pang diabetic na asukal. Kaya yung Coke Zero na yan. Pero yung Coke Zero kasi naghahanap nga ng ibang alternative, kasi may acid siya, di ba? Anong acid nga ito? Basta yung mga acid na nakalagay sa soft drinks, yun lang naman pinag-iba nila, yung sugar lang. Yung tawag dito, carbonated pa rin siya. Citric acid, kalimutan ko ibang tawag, mga iba pa eh. Pero yun yung ang pinaka dyan, pagkalay ka na inom. Tsaka may limit yan, kasi may negative effects na siya pagka hindi ko alam, parang 4 gallons ba, parang ganun a day, pero hindi ka naman iinom ng ganun karami. Hindi naman tayo maabot ng 1.5 sa isang araw. Siguro may 1.5 mga 3 to 4 days yun. Ginagamit ko lang yan pagka gugutom ako sa gabi, madaling araw, yung mga cravings sa madaling araw, yun diyan ko yung ginagamit. Kasi since low calorie siya, sa matamis, nadadaya yung utak natin. So nakakatulong siya since carbonated siya, nakakabusog, feeling busog, hindi naman nakabusog, feeling busog kasi na-stretch yung tiyan mo, diba? Pero syempre carbonated siya, lalaki tiyan mo. Yung carbonation hindi mo nakakalaki ng tiyan, pero nakaka-stretch siya kasi nga carbonated. Pero walang kinalaman sa paglaki ng tiyan mo yun. Pagka nawala na yung na-digest mo na yun, okay na yun. Pagka tuwagal, wala na yun, delete na ulit. So yun, seryoso tayo sa diet. Pero kasi nag-stock tayo ng mga high protein natin ngayon, kasi hindi na tayo nag-diet. Nagtaas tayo ng konti. Sa
Kasi nga sabi ng katrabaho ko, bakit ka pa nagka-cutting? Nagulat din siya eh. Sabi niya, okay naman yung build mo. Pagpalaki ka na, sabi niya. Sabi ko, ang laki kasi ng katawan nun, tsaka ang lifestyle niya talaga mag buhat-buhat. Sabi ko, kasi yun nilagay ko kay ChatGPT. Tapos tinanong niya ko, anong goal ko? Sabi ko, ma-reach ko yung healthy na na body fat percentage. Yun nga sabi niya. Sabi dati ka na nag-cutting kasi mas madaling mag-cutting pagka medyo malaki na yung katawan mo. So ayun. Ito lang, bili lang tayo ng dog food. Bili. Holistic, isa, adult. Isang Aussie din. Salamat. Hindi ka kasya. Kasya ka ba? Kaya mo ba? Nakapalda. Mapunit. Kasya? Uulan na. Kailangan natin bilisan para yung angkas hindi masyado mababasa. Naka-uniform siya eh. Kaso bagal talaga dito. Pila dito eh. Ang lakas na. Pagka ganyan, naulan na, huwag ka na magmadali. Meron din rin naman. Uy, ang lakas. Ano, uwi na tayo? Wow! Basakay. Buti lang walang traffic dito ngayon. Medyo nahihirapan na ako makakita. Basahin gamit natin. Sana hindi na basahin mga headset ganun. Meron kasi akong headset dyan na pang opisina. Nasira kasi yung headset ko na binigay sa office. Dito. Dito na? Oh. Basang basa ka? Hindi naman masyado eh. Kaya nga, buti na lang ako jacket ko. Tanggalin mo yung jacket mo, mababasa ka. Okay, enjoy. Di talaga! Kahapon, hindi ako pumasok. Nag-file ako ng half day para yung kalahati sa opisina, sa bahay na lang kasi nag-uulan. Ngayon, basa rin tayo, ganun din. Pero, kagaya nga lang siya sasabi, ang mahirap lang naman yung nagpapatuyo ka ng pantalon sa aircon ng opisina. O nagpapatuyo ka ng damit. Kasi minsan pag inabutan ka sa gitna sa expressway, hindi ka na agad-agad makakahinto eh, di ba? Kailangan mo pa rin kumuha ng timing. So mababasa ka talaga. Yun o, hinaan ng preno pagbasa. Yan, isa sa tip ko yan. Pagka naulan,
kahit di mo kailangan pumreno ka ng konti ng mga every ako, di ko alam eh. Ako pag sa expressway na ulan, pag ganyan, siyempre di mo naman kailangan pumreno doon, di ba? Ko lang, pinapailaw ko lang yung brake lights. Ibig sabihin, pinapakapit ko lang yung preno ng konti. Kasi napapansin ko, pag hindi ko pinreno ng matagal, tingin ko na ano eh, nababasa yung brake pads tsaka yung rotor. So pag pinreno mo, medyo may dula siya ng konti. Hindi naman mahina na lang ng konti. Mararamdaman mo kasi magugulat ka, parang mahina. So pag kami alanganin na pwesto, ano ba, intersection, iyan mo na, prime mo na yung preno mo, pumreno ka na ng konti, konting-konti lang, para lang kumapit yung brake pads, tapos malis yung mga tubig. Tingin ko lang hindi to sure, well, sure siya na gumagana, pero hindi ko alam kung anong paliwanag. Yun yung ibig sabihin, hindi ko alam kung ano yung nangyayari, pero tingin ko natatanggal nga yung tubig doon sa brake pad, ganyan, sa rotor. Yun, medyo mahina. Pero pagka pumreno ka na ulit, okay na. Hindi ko alam kung nangyayari to sa ibang motor or sa atin lang. Hindi kasi yung isang motor natin, si Bonnie, yung keyway natin, ang ganda ng preno nun. Sabagay kasi walang ABS yun. Hindi ko lang alam kung may kinalaman yun. Pero kung weight to braking power ratio, ang ganda ng preno nun. Basta syempre kasi ABS to, so pagka nagkamali ka mag-ABS, pero pag nagkamali ka mag-skid. Pero kung parehas tama, pero tsaka syempre magkaiba rin ng bilis, di ba? Pero kung pahintuan talaga, parang comparison ng preno nito tsaka ni Bonnie, ganda ng preno nun, sulit yung preno nun. Ang mura pa nung motor na yun, 43 lang natin nakuha yun. Ngayon parang 60 na siya ngayon. Ayun, saan na tayo napunta? Ayun lang. Wala akong magagawa, kahit punasan ako kayo ng punasan, dire-diretso ulan. Sana na lang dumudulas para hindi masyadong nakaano lang naman tayo pambahay. Kasi naligo na tayo. Sana tuyo pa yung boxer shorts ko para hindi pa ako papalit. Sayang kakakapalit ko lang Yan, tingnan mo, pagka ganito naman, mapreno na siya. Makapit na siya. Sa simula lang Tapos minsan pag matagal, siguro pag sobrang lakas siguro, nababasa siya ulit kagad. Hindi ko alam kung ano yung duration. Kaya pag naulan talaga, ganun ginagawa ko. Kahit dire-diretso ako sa expressway, kuminsan pinaprenuhan ko talaga. Konting-konti lang. Kagaya nga sinasabi na, pailawin mo lang yung brake lights mo. Pero depende sa slack yun sa slack ng preno nyo. Shoot, hindi ko nakita yung baha. Tumalasik tuloy hanggang sa puwet ko yung tubig. Ayan, sana basa na yung boxer short ko. Ito sigurado na, naramdaman ko umaasa ka pa, nakasakas ang ulan kanina. Siguradong basa rin naman lang talaga yan. Pero hindi ko kasi nararamdaman kanina. Parang may chance pa. Hindi problema ko, sana hindi rin basa yung mga gamit ko. Well, hindi maakin basta-basta pinapasok yan. Natry ko na yan na umuulan pero yung papasok, pero hindi ganun kalakas pero matagal yun kasi simula dito hanggang papasok na ulan. Hindi naman kagad pinasok, nabasa yung paligid niya pero yung loob hindi pa ganun. Pero pag sobrang lakas, yun, papasokin talaga siya. Condolence po
Okay, so dito na natin tapusin. Ang dami nangyari sa atin sa saglit na oras. Thank you naman din sa sa suporta kay sir na lagi nagsasabi nagko-comment ng first. Bago siya parang hindi mo bago pero hindi siya old school na nakasuporta sa atin. So thank you naman din sir. Thank you naman din kay sir na nagsabi ng tips para sa sa helmet fog. Siyempre sa mga palagi nagko-comment, palagi nanonood. So thank you naman din. Hanggang sa muli. Bye-bye.